music uh, by many Filipinos, not only Filipinos but also international. Sabi ko, what an honor for me to be with you. So it is really my joy to journey with you, even in this moment of pain, of grieving, of prayer. You know, not only the family of Freddy experienced a sense of sadness, many who were touched by his songs, by his very life, experienced also that sadness. I am not asking you not to no longer not to be sad. Yes, we are sad, and I came here this afternoon not to tell you that everything is okay. It is not okay. It is not okay. Sometimes it is okay not to be okay. I came here this afternoon not to tell you also, do not cry. I came here this afternoon to tell you, cry more. We need to cry more and allow your tears to be an expression of prayer and worship. That even a single drop of tear is heard by heaven. Many, I believe, cried. Many became so sad because the life of Freddy touched the heart of many. Bakit nga ba siya naging national artist? In a very simple way, we want to recognize not only his songs, but his very life. Mula sa anak, pulubi, pipi, bulag, at bini. Ang bilis tumatak sa puso ng tao. Hindi ko kilala si Freddy maliban sa kanyang mga awitin, lalo na ang anak. Simula sa pamilya, simula sa pinagdadaanan ng marami, naging tinig siya ng karamihan, lalong-lalo na ang mga walang-wala at api. Sinimulan niya ang kanyang awit sa isang napakagandang kwento. Kapag siya'y umaawit, siya'y nagkukwento, hindi lang ng kwento ng buhay niya, kundi ang kwento ng marami, ng pinagdadaanan lalo na ng mga kababayang Pilipino. Hanggang ngayon, ang tatak ng anak ay nandoon pa rin. Isinalin sa iba-ibang wika, binigyan ng iba-ibang mga tempo, pero ang pinakadulo, ang kwento ng tao. Kwento ng isang anak na mula sa pamilya, tumutusok sa puso ng bawat isa. Kwento ng isang pulubing pinagkaita ng kayamanan. Pulubing naghahanap ng totoong makataong buhay. Kwento ng isang taong pipi, hindi makapagsalita, bulag at bingi. Kwento ng maraming pinagdadaanang tumimo sa puso at karanasan ng marami. Na habang siya'y umaawit, hindi siya ibang-iba sa buhay ng maraming tao, lalo na ang mga api, maralita at walang-wala. Na parang si Freddy, naging tinig ng marami. Siya'y naging tinig, ang kanyang awit ay naging awit ng sambayan ng Pilipino. Naging awit hindi lang ng mga Pilipino, kundi maging ng mga kasama nating kapatid na tumitira sa ibang bansa. Ang awit ng kwento ng buhay ng tao. Kapag inuulit mo ang kwento, bigla ka na lamang umiiyak, luhay tumutulo, na para bang habang siya'y umaawit, kinukwento niya ang buhay mo, ang buhay ko, nagbibigay pag-asa sa lahat. Alam kong si Freddy papasok sa langit.
paano kaya siya makikilala sa kalangitan? Siguro dala niya ang kanyang gitara. At doon, tutugtog siya nung isilang ka sa mundong ito. Paulit-ulit niyang kakantahin at doon natitiyak ko, sasabihin ni Jesus, hindi ka malayo sa akin, sapagkat ang inaawit mo'y kilala ko rin. Hindi ka malayo sa akin, sapagkat ang kinukwento mo ay ang kwento ng aking mga minamahal na kapatid, kwento ng bawat taong aking niyayakap. Ang Diyos naging tao, niyakap niya ang ating pagkatao. Sa pagyakap natin sa ating pagkatao at kapwa-tao, nabibigyan tayo ng pagkakataong yakapin ang Diyos. Marahil sasabihin ni Jesus ng Birheng Maria at ng maraming santo, tugtugan mo pa kami, Freddy. Sabay-sabay nating aawitin ang mga banal na kwento ng ating mga kapatid, lalo na ang dumanas ng maraming paghihirap. Nauunawaan ng Diyos ang kwento ng bawat tao. Kaya kapag naririnig niya ang awit ni Freddy, naririnig niya ang awit ng puso, lalong-lalo na ng mga nasasaktan, ng mga walang-wala, na hindi humintong mangarap at magkaroon ng pag-asa sa buhay upang magpatuloy. Yun siguro ang dahilan bakit siya tinaguri ang pambansang mga awit, national artist on music. Remember, music is an expression of the song of a soul. Ang lakas ng dating. Freddy, nalagutan ka man ng hilinga, mabubuhay ang mga awitin mo sa puso ng maraming Pilipino. At habang inaawit mo ito, patuloy mo silang binibigyan ng buhay upang huwag makalimot sa kanilang mga pinagdaanan. Ang awit na nagbubukas ng pag-asa, maging sa aming mga pagkataong nadapa at ayaw nang bumangon pa. At muli kang aawit. Maaaring muli kaming umiyak, pero hindi na ito pag-iyak ng pagkalugmok, kundi pag-iyak na nagbubukas ng isang bagong pag-asa sa bawat taong muntik nang mawalan ito. Habang si Freddy ay umaawit, naririnig ng mga tao ang awit ni Kristo. What an honor for me to celebrate Mass for you and for us. To recall and retell our stories through music. Freddy Aguilar is alive. Freddy Aguilar is alive because he never stopped to love. Maybe he was not perfect like us, but he decided to love not only the few, but the many, when he never stopped singing the song of the story of every journey of the heart. Pusong may awit, pusong nagbibigay pag-asa. Ito siguro ang ibig sabihin ng umibig. Sa pagpasok niya sa langit, natitiyak ko, hinihintay ang mga awit mo. Ikwento mo ang pinagdadaanan ng iyong mga kapatid na naiwanan, ng iyong kababayan, at patuloy kang maging tinig ng kanilang pusong nasaktan at hindi humintong mangarap at mabuhay ng may pag-asa sa buhay. We will be praying for you, Freddy. Salamat sa iyo. Salamat sa mga awit mo. At ang tanging maibibigay namin sa iyo ay isang kwintas ng pasasalamat na ang bawat butil ay ang aming
mga dasal. Hindi lang siya basta umawit. Bakit ang galing-galing mo pag ikay umaawit? Sapagkat bago mo binukas ang iyong bibig, pinasok mo ang puso ng tao, nakinig ka sa kanilang kwento, at nang ibukas mo ang iyong bibig, ang madilim na pinagdadaanan naging kwento ng pag-asa ng karamihan. To honor you, Freddy, now is for us to go on living, singing the song of a beautiful promise that there is hope. Because even in spite of all the pains that we have, we can sing a song of love, a song of hope. Amen.